What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Kapag kumuha ng simpleng litrato ang 20 anyos na si Jack Chen, hindi niya inaasahang magdudulot ito ng isang glitch sa universo na sisipsip sa kanya papasok sa isang painting mula noong 1920. Bigla na lang, hindi na siya estudyante. Isa na siyang dayuhan sa isang mapanganib na lupain na ipit sa pagitan ng mga sundalong Hapones at mga Koreanong asasin na nagtatago sa mga bubong. Kasama ang kanyang eksentrikong propesor at isang geisha na magnanakaw ng kanyang puso, kailangang pigilan ni Jack ang isang pagpaslang na magbabago ng kasaysayan magpakailanman. Ngunit sa mundong winawasak ng opyo ang mga buhay at kung saan ang kalayaan ay itinuturing na krimen, makakaligtas kaya ang isang batang mula sa hinaharap sa nagngangalit na dekada ng 1920? Alamin natin. Ang kwento ay umiikot kay Jack Chen Yuxi, isang 20 anyos na estudyante sa kolehiyo na naninirahan sa Taipei. Tahimik, malungkot at litong-lito si Jack sa takbo ng kanyang buhay. Mahaba ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang kanyang lolo ay lumipat sa Taiwan mula sa Anxi sa Guangzhou, China noong kalagitnaan ng ika-17 siglo. Maaga ring nagbago ang buhay ni Jack. 5 taong gulang pa lamang siya nang namatay ang kanyang ina. Matagal itong dumanas ng depresyon at pumanaw matapos uminom ng sobrang dami ng gamot. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lumaki si Jack na walang ina at ang kanyang ama ay palaging abala sa trabaho. Dahil dito, pakiramdam ni Jack ay nag-iisa siya at walang kasiguruhan sa kanyang kinabukasan. Hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Sa kolehiyo, may kakaibang ngulit kaibig-ibig na guro sa kasaysayan si Jack. Tinatawag siya ng lahat na Professor P at biro naman ng ilang estudyante na Professor Pig. Madalas bumisita si Jack at ang kanyang mga kaibigan sa opisina nito para sa mga pribadong aralin at casual na usapan. Isang araw, sa isa sa mga pribadong klase, napansin ni Jack ang luma at kakaibang kamera sa silid ni Professor P. Dahil sa pag-uusisa, ginamit niya ang kamera upang kuhanan ng litrato ang isang orasan sa dingding. Bigla, may naalala si Jack na mahalaga. Agad niyang ibinalik ang kamera, nagmadaling lumabas ng silid at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtaka si Professor P sa kanilang biglaang pag-alis. Maya-maya, may kakaibang nangyari. Napansin ni Professor P na huminto ang orasan sa dingding ng sandaling oras matapos itong makunan ng litrato ni Jack. Nabigla siya at tahimik na naisip, siya na kaya yun? Samantala, tumatakbo si Jack dahil nais niyang batiin ng maligayang kaurangan ng kanyang nobya, ngunit sa halip na maging masaya, nakipaghiwalay ito sa kanya. Ibinigay ni Jack ang isang teddy bear, ngunit nakalimutan niyang may allergy ang kanyang nobya sa mga stuffed toy. Kinabukasan, sumama si Jack sa isang field trip ng paaralan patungo sa Tuat Yau Tien Museum kasama ang kanyang mga kaklase at si Professor P. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones noong dekada ng 1920, ang Tuat Yau Tien ang pinakamayaman at pinakamasiglang lugar sa Taiwan. Ipinapakita ng museo ang maraming lumang bagay mula sa panahong yun. Isa sa mga mahalagang lugar sa museo ay ang Water Dungeon, kung saan minsang ikinulong ng mga Hapones ang ama ng bansang Taiwan na si Dr. Cheng. Tinitigan ni Jack ang pader ng piitan at nakitang ilang salitang inukit dito. Ang nakasulat ay, ang bulaklak ng kabutanan ay, ngunit tila hindi ito tapos. Malapit sa piitan, may lalaking nagbigay kay Jack at ang kanyang mga kaibigan ng isang espesyal na barya na may mukha ni Dr. Cheng. Nagpatuloy si Jack sa paglalakad sa loob ng museo at huminto harap sa isang tanyag na painting na pinamagatang South Street Festival. Ipinapakita ito kung ano ang itsura ng Tuat Yau Tien noon sa panahon ng isang malaking pagdiriwang. Nang makita ni Professor P na nakatitig si Jack sa painting, muli niyang ibinigay ang lumang kamera at hiniling kay Jack na kuhanan ito ng litrato. Pumayag si Jack at pinindot ang shutter. Bigla, huminto muli ang oras. Tumigil sa paggalaw ang mga tao, nawala ang tunog at dahan-dahang nabuhay ang painting. Bago pa man maunawa ni Jack ang nangyayari, hinigop siya papasok sa painting at naibalik sa Taiwan noong taong 1922. Sa bagong mundong ito, nakilala ni Jack ang kanyang kaibigan na si Black Cat at ang kanyang nakakabatang kapatid, ngulit may kakaiba. Hindi nila siya nakikilala.
Inaakala lamang siyang isang estranyo, sinama nila siya para sumali sa isang lokal na parada ng kultura. Sa gitna ng kaganapan, nagkaroon si Jack ng gulo sa isang mayamang negosyante ng tela na nagngangalang Mr. Lin. Nang maging delikado ang sitwasyon, sumulpot sa isang babaeng nagngangalang Miss Ginger at iniligtas si Jack. Kamukha niya ang ina ni Jack. Si Ginger ang may-ari ng isang tindahan ng damit at pinakamalaking karibal ni Mr. Lin. Nabigla si Jack nang makita ang babaeng kamukha ng kanyang ina, ngunit hindi rin siya inilala ni Ginger. Nalilito, natatakot at emosyonal, nawala ng malay si Jack. Nagising siya kinabukasan sa loob ng bahay ni Miss Ginger. Sa halip na unawain ang mga nangyayari, lumabas si Jack kasama si Black Cat at ang kanyang mga kaibigan para libangin ang kalsada. Sa palengke, sila ay pinagbantahan ni Wenshou, ang malupit na anak ni Mr. Lin. Nagtagal, nadiskubre ni Jack na may lalaking nagngangalang Master Pig na nagtatrabaho bilang mananahi ni Miss Ginger. Laking bulat ni Jack nang makitang kamukhang-kamukha niya si Professor P. Galit at litong-lito siya, nakipagtalo siya sa kanya at sinisi siya sa pagkakakulong niya sa loob ng painting. Itinanggi ni Master Pig na kilala niya si Jack. Narinig ng mga pulis Hapones ang kanilang pagtatalo. Muli, namagitan si Miss Ginger at mahinahong inilayo ang mga opisyalis kaya sila ay naligtas. Pagkatapos nito, sa wakas ay sinabi ni Master Pig ang katotohanan. Umamin siya kung sino siya talaga at ipinaliwanag na may kinalaman siya sa pagdala kay Jack sa panahong ito. Dinala siya sa kanyang theater at nangakong na ipaliliwanag niya ang lahat kung dumating ang tamang oras. Hindi nagtagal, nalaman ni Jack na si Master Pig ay Professor P pala. Sa mundong ito, hindi lamang siyang isang mananahi kundi isa ring direktor ng theater. Sa halip na manood sa isang pagtatanhal, napangsin ni Jack ang isang magandang dalagang nagngangalang Rose na nakaupo sa audience. Agad siyang nahulog ang loob dito. Si Rose at ang kanyang mga kaibigan ay mga geisha, mga babaeng sinanay sa paglibang ng mga tao gamit ang musika, sayaw at pagiging entertained. Para maimpresyon si Rose, sumali si Jack sa dula at ginampanan ang papel ng isang puno. Nang magsimula ang palabas, ginawa niyang nakakatawa ang seryosong kwento ng pag-ibig para lamang mapatawa siya. Dahil sa kanyang husay sa komedya, walang tigil sa pagtawa ang manonood. Biglang napatigil ang palabas nang pumasok ang mga opisyalis Hapones sa theater. Inanunsyo ng isang opisyal na bibisita sa Taiwan ang Crown Prince ng Japan sa susunod na linggo. Dahil dito, ipagbabawal ang lahat ng palabas at pagtatanhal na hindi Hapones hanggang sa siya ay umalis. Tumanggi sina Professor P at ang iba pa na sumundin sa utos. Ayaw nilang yumuko sa kontrol ng mga Hapones. Sa sandaling yon, buong tapangang tumatas si Rose at nagsimulang umawit ng isang tradisyonal na awiting Taiwanese. Ang awit niya ay isang malinaw na protesta kontra sa pamumuno ng mga Hapones. Hindi nagtagal, sumabay ang iba. Buong lugar ay napuno ng sama-samang pag-awit. Hindi nila makontrol ang lahat kaya galit at napahiya silang umalis. Kalinapas, nakita si Jack ng isang guhit na nagpapakita ng kasalukuyang Taiwan. Naniniwala siya na makakatulong ito upang makabalik siya sa kanyang sariling panahon. Itinaya niya siyang gamitin, ngunit walang nangyari. Ipilaliwanag ni Professor P na hindi kumpleto ang larawan kaya hindi ito maaring magsilbing portal ng oras. Sinabi niya rin na upang makapaglakbay sa panahon, kailangan ng isang taong maghiling ng buong-buong puso. Ibinahagi ni Professor P ang kanyang nakaraan. Dumating daw siya sa Tuatutien na may pangarap na yumaman at doon niya nakilala si Miss Ginger at labis siyang umibig dito. Mula noon, paulit-ulit siyang naglalakbay papasok at palabas ng Tuatutien. Kumikita ng pera at sinusubukang makuha ang pag-ibig ni Ginger. Nakipagkasundo siya kay Jack. Kung tutulungan ni Jack na ilayo ang ibang lalaki kay Ginger, tutulungan naman niya si Jack na tapusin ang tenting upang makauwi siya. Pumayag si Jack. Gayunpaman, patuloy pa ring sinusubukan ni Professor P na mapahanga si Ginger, ngunit hindi pa rin ito tinatanggap ang kanyang pag-ibig. Samantala, lalong naging malapit si Jack sa mga aktor ng teatro. Gamit ang kanyang kaalaman mula sa ika-21 siglo, tinulungan niya silang pagandahin ang musika at baguhin ang mga kasuotan, kaya naging mas kapanapanig at moderno ang dula. Isang araw, bumisita si Rose sa isang kalapit na tindahan. Maraming lalaki, kabilang si Wenshou, ang sumusubok na mapahanga siya. Nang marinig ito ni Jack,
agad siyang nagtungo roon dala ang kanyang gitara. Inawit niya ang happy birthday para kay Rose at labis itong naantig sa kanyang pagkanta. Humanga at masaya, ipinakilala na ni Rose ang kanyang sarili ng maayos kay Jack at nagsimula silang mag-usap. Ngunit habang lalo silang nagiging malapit, naputol ang kanilang sandali. Sa labas ng tindahan, nagsimula ang isang makapangyarihang talumpati. Ito ay ibinigay ni Chang Weishui, isang kilalang doktor at mandirigma para sa kalayaan na matapang na nagsasalita laban sa kawalang katarungan at nagbibigay inspirasyon sa mga mamamayan ng Taiwan. Sa kanyang makapangyarihan at emosyonal na talumpati, hayagang kinukundina ni Chang Weishui ang pamumuno ng mga Hapones. Ikinuwento niya kung paano kinokontrol ng mga Hapones ang Taiwan at pinipilit ang mga tao na magtanim ng opyo na unti-unting sumisira sa lipunang Taiwanese. Matapang at walang takot ang kanyang mga salita. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal na Hapones at sinimulang itaboy ang mga tao. Napilitan ng lahat na maghiwa-hiwalay at umalis. Mabilis na tumakbo sina Jack at Black Cat at nagtago sa isang kalapit na tindahan. Nagkataon namang pumasok din sa parehong tindahan si Mr. Lin kasama ang kanyang anak na si Wencio. Galit na pinagalitan ni Mr. Lin si Wencio dahil sa pakikinig nito sa talumpati ni Dr. Chang. Sinabi niyang ang ganitong mga gawain ay maaaring makasira sa kanilang lihim na ugnayang pangnegosyo sa mga Hapones. Ipinaalala niya na ang kanilang negosyo sa tela ay matagumpay lamang dahil sa suporta at pamumuhunan ng mga Hapones. Tahimik na nakinig sina Jack at Black Cat at doon nila napagtanto ang tunay na dahilan ng katapatan ni Mr. Lin sa mga mananakop. Sa mga sumunod na araw, abala si Jack sa grupo ng teatro. Inihahanda nila ang mga geisha para sa isang engranding handaan sa mansyon ng gobernador kung saan dadalo ang maraming mahalagang panauhing lokal. Sa panahong ito, lalo pang naging malapit si Jack kay Rose. Ikinuwento ni Jack ang katotohanan kay Rose na siya ay nagmula sa hinaharap at ipinaliwanag na balang araw ay matatapos din ang pamumuno ng mga Hapones. Nakinig si Rose ng may pag-asa at ibinahagi rin ang kanyang pangarap. Nais niyang maging isang tunay na mang-aawit balang araw, hindi lamang isang tagapaglibang. Sa handaan ng gobernador, muling nagsalita ng buong tapang si Dr. Chang at nakabanggaan ng mga opisyal na Hapones. Puno ng tensyon ng silid. Bago pa maging marahas ang lahat, humakbang si Rose pasulong at umawit ng napakaganda. Ang kanyang awit ay nagpatahimik sa lahat at nailigtas ang sitwasyon. Nang gabing iyon, inakay ni Jack si Rose palayo sa karamihan at tahimik nilang nilibot ang malawak na mansyon ng gobernador. Nang makita nilang papalapit ang mga gwadya, nagtago sila sa loob ng isang water dungeon. Sa katahimikang iyon, nagsalita si Jack tungkol sa hinaharap. Sinabi niyang nagiging napakadali at komportable ang buhay hanggang sa unti-unting mawalan ng sigasig ang mga tao. Nakakalimutan nila ang kanilang kabataan, ang kanilang mga pangarap, at kung ano ang tunay na mahalaga. Dahil sa kanyang mga salita, kinuha ni Rose isang kasangkapan at inukit sa pader ng piitan ang mga salitang, "Ang bulaklak ng kabataan ay..." Pagkatapos, hinalikan niya si Jack. Sa sandaling iyon, tuluyang naunawaan ni Jack ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, nakita ni Jack si Miss Ginger na palihim na lumalabas ng kanyang bahay. Dahil sa pag-aalala, sinundan niya ito at nadiskubre na pumunta ito sa isang opium cab. Sa loob, nakita ni Ginger na lubos ng lulong sa opyo katabi si Professor P. Ipinaalala nito kay Jack ang kanyang ina na nalulung sa gamot bago ito mamatay. Puno ng galit at sakit, sinigawan ni Jack ang propesor dahil hinayaan nitong wasakin ni Ginger ang kanyang sarili at pilit niya itong dinala pauwi. Nang matauhan si Ginger, ibinuhos niya ang saloobin ni Jack. Inamin niyang 10 taon na nang mamatay ang kanyang asawa at batang anak dahil sa kolera. Hindi kailanman nawala ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ginagamit niya ang opyo para takasan ang sakit na iyon kahit pansandalian lamang. Tahimik na nakinig si Jack, mas nauunawaan niya ang kanyang kalungkutan kaysa dati. Unti-unti niyang naunawaan ang katotohanan. Kailangan ng propesor ng pera para makabili ng opyo kay Ginger at tulungan itong takasan ang kanyang paghihirap. Inamin ni Ginger na gusto niya ang propesor pero hindi niya maaaring makasama ito. Paulit-ulit kasing nawawala, para bang hindi talaga kabilang sa mundong ito. Nabunyag din na nagkalat ng kasinungalingan ang pamumuno ng Hapon sa mga Taiwanese.
Pinaniwala ang mga tao na kapag tumigil sa paggamit ng opio ang isang addict, mamamatay ito. Dahil sa takot na iyon, maraming nananatiling lulong. Nagpasya si Jack na labanan ang kawalang katarungang ito. Nangako siyang tutulong kay Ginger at sa lahat ng Taiwanese na nagduduros sa paggamit ng opio. Sa tulong ni Chong Wei Shui, sinimulan siyang magpalaganap ng kaalaman at sabihin sa mga tao ang katotohanan. Pinilit din niya ang profesor na sunugin ang local opium house. Dahil sa matapang na hakbang na ito, naging kaaway ng mga Hapon sina Dr. Cheng at Professor P. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal na Hapones sa bahay ni Ginger upang arestuhin ang profesor. Sa sandaling iyon, nangamite si Mr. Lin. Sa unang pagkakataon, hayagang nagsalita siyang laban sa pananakop ng mga Hapones. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Sa gitna ng kalituhan, aksidenteng pumutok ang baril ng isang opisyal na Hapones at malubhang nasugatan si Ginger. Nagbigay ang opisyal ng isang malupit na utos. Ipinagbawal niya sa lahat ng ospital na maggamot sa anumang may tama ng bala. Pagkatapos, umalis siya upang arestuhin si Dr. Cheng. Walang ibang mapagpipilian, dinala ni Jack si Ginger sa theater at nagpasyang dalhin siya sa hinaharap para mabigyan ng lunas. Matapos umalis ang lahat, napagtanto ni Wenshu na ang parehong bala ay tumama rin sa kanyang ana. Dumating si Dr. Cheng pero huli na lahat. Namatay si Mr. Lin sa mga bisig ni Wenshu. Sa theater, gumawa si Jack ng isang malaking pagpapasya. Hiniling niya sa propesor na idala si Ginger sa hinaharap habang pinili niyang manatili sa nakaraan. Sa wakas, natagpuan na ni Jack ang kanyang layunin sa buhay. Inaresto si Dr. Cheng dahil sa pagtataysil at ipinagbawal sa mga mahihirap na Taiwanese na magpakita sa publiko dahil sa nalalapit na pagbisita ni Hirohito. Nang makita ang kawalang katarungang ito, sumama si Wenshu at ang kanyang mga kaibigan sa grupo ni Jack. Sama-sama nilang binalak ang pagliligtas si Dr. Cheng. Isang gabi, iniwalaw ng mga geisha ang mga gwardya. Palihim na pumasok sina Jack at ang mga lalaki at pinalaya si Dr. Cheng sa kilalang water dungeon. Sa kabilang banda, ang isang lokal na mangangalakal ng opio na nasisira ang negosyo dahil sa kampanya ni Dr. Cheng ay umupa ng mga Korean assassin. Ang plano nila ay patayin ang prinsipe ng Hapon at isisi ito kay Dr. Cheng. Nalaman ni Dr. Cheng ang mapanganib na planong ito sa tamang panahon. Kahit nalalagay ang kanyang buhay sa panganib, nangako siyang poprotektahan ng prinsipe dahil alam niyang iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang mga inosente at mapatunayan ang katotohanan. Nagpalaganap sina Jack at ang kanyang mga kaibigan sa buong bayan. Sinabi nilang sino mang hindi pupunta sa seremonya ng pagsasalubong kay Prinsipe Hirohito ay isusumpain. Ang layunin nila ay magtipon ng napakaraming tao upang hindi madaling makagalaw ang mga asasin. Sa araw ng pagdating ng prinsipe, bumalik din mula sa hinaharap si Professor P. Habang naglalakad ang prinsipe papunta sa tindahan ni Ginger, napansin nila ni Jack at ng propesor ang panganib. Nakita nila ang mga asasin na nagtatago sa bubong, handang bumaril. Sa loob lamang ng ilang segundo, nangyari ang lahat. Ibinato ni Professor P ang mahiwagang painting patungo sa bala. Sa kasalukuyang panahon, tinapon sina Professor P at Jack ang sarili nilang pareho sa kanilang buhay para iligtas ang prinsipe. Binuhos niya ang leman ng painting sa lahat ng tao. Bumuo ito ng isang napakalaking bahughari sa napakalayong hinaharap na nangamangha ang lahat. Sa Taiwan noong 1923, sumisigaw sina Chiang Kai-shek at maraming Taiwanese para sa kalayaan at pagkakapantay sa harap ng parada ni Prinsipe Hirohito. Inaresto si Dr. Cheng na naging unang Taiwanese na nakulong dahil sa paghingi ng kalayaan. Pagkatapos, sinimulan ng pamahalaang kolonyal na tugsinin ang lahat na sumuporta sa kanya. Nawala ang karapatang makipagtalik sa mga Taiwanese na geisha dahil sa nalalapit na pagbisita ni Hirohito. Ganap nang nakabalik si Professor P sa kasalukuyan. Inihahanda niya itong ibalik sina Jack at Rose sa nakaraan. Sa sandaling iyon, pinigilan ni Jack si Rose at sinabi ang kanyang pasya. Sinabi niyang nais sana niyang sumama sa kanya, pero gusto niya kung sino siya na yon, matapang at medyo padalos-dalos. Sinabi niya rin na ang dekadang 1920s ay ang pinakamagandang panahon ni Rose, hindi kanya. Ang mga magagandang araw niya ay nasa hinaharap pa. Nais niyang manatili at turuan ng mga tao tungkol sa kanilang tunay na kasaysayan. Hinalikan ni Jack si Rose bilang pamaalam, parehong umiiyak habang nagkahiwalay. Dumating si Ginger at hinigpit niyang iniyakab si Jack, umiiyak ng tuwa. Ikinatuwa si Professor P.
Sinabi ni Ginger na nagpasya siyang manatili sa kasalukuyan kasama siya. Ibang araw, mag-isang naglakad si Jack sa loob ng TTT Museum. Pumunta siya sa water dungeon at binasa ang mga salitang inukit sa pader. Kumpleto na ngayon ang pangungusap. Ang bulaklak ng kabataan ay ang namumulaklak na rosas. Naunawaan ni Jack na siya ang tumapos ng sanisay ni Rose noong sila ay magkasama pa sa nakaraan. Bumalik sa kanyang isipan ng lahat ng masayang sandaling pinagsasama nila at tuluyan siyang pumalahak. Pagkatapos, nakibagkita si Jack sa kanyang mga kaibigan at niyakap sila ng mas mahigpit pa kaysa dati. Umupo sila sa tabi ng tubig at nag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Nagtatapos ang pelikula sa pagtingin ni Jack sa isang babaeng malapit doon na kamukha ng isang namumulaklak na rosas. Mahinang nagngiti siya. Ngayon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. Kung nagustuhan ninyo ang video, pakipindot ang like button. Para sa mas maraming video na katulad nito, mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.